Kaugnay niyan, inilabas na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang ikalawang schedule para sa Phase 1 ng rehabilitasyon sa EDSA. Narito ang detalye. Bagamat marami sa ating mga kababayan ang nasa bakasyon ngayon para sa Pasko at Bagong Taon, nag-abiso ang mga otoridad na planuhin mabuti ang biyahe para sa mga natitirang araw ng 2025 hanggang sa Bagong Taon. Ito ay dahil nagsimula na ang konstruksyon ng EDSA. Sa katunayan, inilabas na ng Department of Public Works and Highways ang ikalawang schedule ng 24/7 na konstruksyon para sa Phase 1 ng EDSA Rehabilitation. Mula December 28 hanggang January 5, 2026, ay may road reblocking sa outer lane ng southbound ng Home Expo Building Depot patungong P. Celia Street, habang inner lane naman sa northbound ng Park Avenue hanggang Orense. May reblocking din sa southbound ng ilang bahagi ng Ayala Underpass exit malapit sa San Lorenzo Village. Asahan din ang road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA northbound mula Orense hanggang malapit sa McKinley. Samantala, magkakaroon naman ng asphalt overlaying mula Tramo Bus Station hanggang E. Rodriguez sa lahat ng lanes maliban lang sa bus lane. Mula naman sa Lunes ay asahan din na magsisimula na ang pag-aaspalto sa northbound ng E. Rodriguez hanggang Kalayaan Avenue. December 30 naman magsisimula ang asphalt overlaying mula Loring hanggang Rojas Boulevard na gagawin kada lane. Bisperas pa ng Bagong Taon ay tuloy pa rin ang konstruksyon. Sa katunayan, sisimulan sa araw na ito ang paglalagay ng aspalto mula Rojas Boulevard patungong FB Harrison. Magpapatuloy din ang rehabilitation hanggang January 1 hanggang January 5. Kabilang dito ang Ayala Underpass hanggang Tramo Bus Station. Gayun din ang lahat ng lanes mula Ayala Underpass hanggang sa Urdaneta Subdivision. Asahan din ang asphalt overlaying mula Palm Drive patungong Ayala Underpass na magsisimula sa January 3. Sa harap ng pagpapatupad ng EDSA Rehabilitation, una nang sinabi ng MMDA na walang magiging pagbabago sa number coding scheme. Ang pagsasara lang ng karsada will happen December 24 to January 5. Which is sa experience namin, sa datos namin, kakaunti talaga ang sasakyan sa buong Metro Manila. Maybe because siguro 70% ng population ng Metro Manila ay either nasa abroad or nasa probinsya. Sa oras na matapos ang unang bahagi ng rehabilitasyon, agad na isusunod ang Phase 2 para sa nalalabing bahagi ng EDSA. Ito ay mula January 5 hanggang May 31, 2026, na gagawin alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw tuwing Lunes hanggang Biyernes. Inaasahan na magtatagal ng rehabilitasyon sa loob ng 8 buwan, higit na mas maikli at mas matipid kumpara sa naunang plano na 2 taon. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.